Hello guys, good morning sa inyong lahat. So, it's February 21, 2026. So, andito pa rin tayo sa Fukuoka, Japan. So, it's our second day. So, second day natin na mag-explore dito since kagabi. Around the Hakata area lang tayo nagpunta. Actually, kumain lang tayo saka nag-dessert, saka naglakad-lakad ng konti. So, yun. So, ang temp for today ay 6 degrees. So, malamig. Nakapag-breakfast na din ako. So, yung breakfast nila looks like this. So, yun. So, set meal siya. Japanese set meal siya. So, may dalawang choices siya. So, yung isa is parang may composition ng bread, fruits, saka mga palaman. Pero yung pinili ko is yung may fish, may rice, saka may mga pickled vegetables. Kasi kailangan ko rin talagang mag-fuel today kasi maraming lakaran tayo today. So, ang activities natin for today is mag-iikot tayo around Fukuoka area, not just Hakata area. So, update ko kayo kung ano yung mga pupuntahan natin at isasama ko kayo. Tara guys, kumain na bang lahat? Good morning! Located on the northern shore of Kyushu Island, Fukuoka is one of Japan's oldest port cities, a place where history, culture, and everyday life blend effortlessly. Unlike the busy tourism hubs of Tokyo or Kyoto, Fukuoka offers something different, a city that feels modern yet deeply connected to its past. For the next 2 days, we'll explore peaceful parks, centuries-old shrines, local food markets, and even a quiet island just outside the city. Kyushu is the southernmost and the third largest of Japan's 4 main islands. It is located southwest of the main island Honshu and is known for its subtropical climate, volcanic activity, and close historical ties to mainland Asia. Fukuoka City. Fukuoka is a vibrant city located on the northern shore of Kyushu, which is the southernmost of Japan's 4 main islands. It is the capital of Fukuoka Prefecture and serves as a major gateway between Japan and the rest of Asia due to its proximity to the mainland. Ori Park is one of the most beautiful urban parks in Japan. But this peaceful lake was not always a park. In the 17th century, when the feudal lord Kuroda Nagamasa built Fukuoka Castle, this area was turned into a large defensive moat connected to Hakata Bay. The modern park opened in 1929, inspired by the famous West Lake in China. The name Ohori literally means large moat, a reminder of its samurai past. At the center of the lake sits a small vermilion pavilion known as Okimido, which means floating pavilion. Originally located in another park, the structure was moved here in 1949, becoming one of Ohori Park's most recognizable landmarks.
Located along the southern edge of Hori Park is the Fukuoka Art Museum. Opened in 1979, it houses both traditional Asian art and works by international artists like Salvador Dali and Joan Miro. It represents Fukuoka's role as a cultural bridge between Japan and the wider world. So we paid 200 yen. So dito na tayo sa loob ng Fukuoka Art Museum. Pakita ko sa inyo. Quick heads up. Fukuoka Art Museum doesn't allow videos inside, only photos. So here's a little photo tour of what I saw inside. Let's go. At the basement of the Fukuoka Art Museum, there's a cozy museum shop where you can find unique souvenirs, from art-inspired postcards to stylish local crafts. It's the perfect spot to pick up a small piece of Fukuoka to take home. So we finally arrived dito sa Ohori Japanese Garden. Right beside lang din siya ng Fukuoka Arts Museum. So yun, igutan muna natin to at papasyal ko kayo dito. Just beside the Fukuoka Art Museum is a quieter corner of the park, the Ohori Japanese Garden. Opened in 1984, the garden was designed using traditional landscape techniques to represent the classical aesthetic of Japanese nature. The garden features a central pond, artificial hills, and a tea house, all carefully arranged to create harmony between water, stone, and plants. Entrance fee is about 250 yen, making it one of the most affordable traditional gardens in Japan.
이 안에는 없어. わかりますこれ。あ、はい。あ、これか。今日本庭園がこれ美術館、ミュージアム、美術館、はい。ジャパニーズガーデンの間の道はい。抜けていくかな、こっちに。なんだよ。こう行ってこう行くって多分教えてくれます。あ、美術館右、あ、い左。やここうちのねジャパニーズガーデンのレセプションもう一回、いますから案内が。はい。この人にもう一回聞いて道を。あ、わかります？わかりました。あ、ここの受付で。 So yun, unti-unti napapractice naman natin yung Nihongo natin. Although hindi pa ganun ka-okay, pero malayo na. Pero malayo pa. Kaya natin yan. Gambarimas. Nandiyan. So papunta na tayo sa market kung saan tayo magla-lunch. So 14-minute na walk. Yun. Sama ko kayo. So there are some shops na ayaw pa-video. So syempre respect natin kasi parang basi din yung anak pa tayo. Known locally as the kitchen of Hakata, Yanagibashi Market has served residents and chefs since the early Showa era. Instead of tourist restaurants, this is where locals buy seafood, vegetable, and prepared meals. We're here at Yanagibashi Market. So we're looking for a good lunch. For now, let's roam around. Ikot muna tayo to check. If you want authentic food, eat where the workers eat. Try Yanagibashi Market. Just a short subway ride from central Fukuoka lies a completely different world. From Minohama Port, a ferry takes visitors across Hakata Bay to Nokonoshima Island. So nakasakay na tayo ng ferry going to Nokoshima. Lagay ko lang dito kung mali pronunciation ko. Nokoshima Island. Pero hindi pa tayo dediretso doon. So dun sa island na yon, sasakay pa tayo ng bus, tapos saka maglalakad ng 5 minutes. The island is famous for its seasonal flowers and relaxed rural atmosphere. For many locals, it's the perfect weekend escape from city life. Bring snacks before boarding the ferry. The island has limited food options. Nasa taas na tayo ng Nokonoshima Island. Grabe. Taas natin! Ayun, yung umiilaw na yon, yun yung Fukuoka Tower. Tapos, yun yung Hakata area, yung nakikita nyo doon. Tapos yun. May fruit dyan, hindi ko alam kung persimmon o orange. Kung alam nyo, comment down below. Tignan nyo yung view ko. Napakaganda, grabe. Grabe. Ganda. Lord, thank you po sa napakagandang view ko talaga. Sobrang nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa po, Lord.
Yung nakikita ko. Grabe. Sugoy, sugoy. Saya lang. Ang saya lang pumunta dito at mahanap tong place na to. Malayo man siya pero, worth it siyang puntahan. Next time babalik ako dito pero siguro mag-spend ako ng more time dito. Thank you, Lord. Thank you lang, Lord. So, good morning guys. Good morning. It's February 22, 2026. Nandito pa rin tayo sa Fukuoka, Japan. So, ang temp natin for today is 18 degrees. So 18 degrees siya pero malamig pa din siya kaya naka-jacket pa din ako. So I started my day pala na isang ng pagpapak kasi nag-check out na pala tayo. Saka tayo kumain. The same time after tayong kumain, yun nagsimba tayo. So yung pinagsimbahan natin ay dito sa may Tenzin area. Malapit lang din. 14 minutes na travel time. Kasama na yung train and walking. So yung name ng church na pinagsimbahan ko is Dai Mayumachi Catholic Church or Our Lady of Victory Church or Cathedral. Yung mass is 9:30 a.m. Ayun, and it's a Japanese service. So ito pala yung mga bala kong puntahan for today. First stopover natin is Sumiyoshi Shrine. So, it's one of Fukuoka's oldest shrines. Tapos, free yung entrance doon. Tapos, saka tayo pupunta ng Hakata Machiya Old Town. Tapos, siguro mag-visit tayo ng museum doon. Tapos, kain tayo siguro doon sa Ichiran kung hindi mahaba yung pila. Hopefully. Tapos, pili lang tayo ng isa sa last stop natin. Either sa Higashihirao Park or sa Omino Nakamachi Seaside Park. So yun, yung isa free, yung isa may entrance. So check na lang natin. Saka tayo lilipat ng lugar. So yun, isasama ko kayo for today's adventure guys. So tara na. Tayo kanina. Pakita ko lang sa inyo yung church kung saan ako nagsimba. So, yan yung name ng church. Daimomachi Catholic Church. So, ito siya. Actually, malit lang siya na church. Malit lang siya na congregation dito. Ayan. Ayan lang siya. So, bawal kasi mag-video sa loob, kaya hindi ako nakakuha. Although, may mga pictures or clips ako nakuha. Pero patago. Sorry Lord. Yun, Daimomachi. Hakata Old Town preserves the atmosphere of Fukuoka's before modern skyscrapers. The area tells the story of merchants, craftsmen, and festivals that shaped the city. Hakata is also a home to Hakata Gion Yamakasa, a centuries-old festival famous for massive floats.
So while walking, may nakita ko tayo isang shrine, ang Kushida Shrine. Malapit lang dun sa Akata Hold Machiya Museum. So pasok tayo. Founded in 757, Kashinda Shrine is one of the oldest and most important shrines in Fukuoka. It is dedicated to the Shinto deities Amaterasu and Susanoo, and it serves as the spiritual center of the Hakata district. Yan. Hindi tayo ng Goshin. Kasi ito na yung mga available nila. May red, blue, and yellow. Red, blue, and yellow. Pero kinuha natin ito. Ito yung kinuha natin. Tayin lang natin. Another important spiritual site in the city is Sumiyoshi Shrine. It is dedicated to the Sumiyoshi gods, protectors of sailor and sea travelers. Given Fukuoka's history as a port city, the shrine has long been important to fishermen and merchants. So, yung Sumiyoshi Shrine pala is the oldest shrine dito sa may Fukuoka area. Actually, malit lang siya. Pero, very solemn naman. So, nagtry tayo ng ibang mga rituals nila. Sana hindi bawal. Tama, dito yung daan natin. So, lakad-lakad lang tayo. Lakad-lakad lang tayo dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito, pero check natin. Or what if dito na lang tayo kumain? Hanap na lang tayo ng kainan sa area na to. I want something na mataas yung protein. Udong. Yan, udon yung binibenta dyan. So, try kaya natin, check nga natin kung magkano. Uy, mura lang. May set sila na udong. Ayan, no. Tapos meron din doon. Dito lang tayo kumain. Yes. Dito na lang. So, hindi pa na ako natuloy na kumain dun sa Ichiran. So, kumain ako sa Oesto Udong. So, naalala ko kasi yung kwento ko na bata na nakatabi ko dun sa ferry boat. So, yun. So, tinanong ko sa akin ng mami ko anong favorite ko na Japanese food. Sabi ko, tempura. Tapos yung anak daw niya udong. So, ayun. Nag-udon na lang ako.
Although yung udon ko, syempre nag-order din ako ng tempura. Pero hindi siya yung ebi tempura, yung parang kokoy siya sa atin, hindi ko alam yung tawag. Nagturo-turo lang ako anong recommendation mo dito naman. May rice sa udon, sabi ko. So yun. So yung binayaran ko pala doon is 1,090 yen. 1,090 yen approximately, mga nasa 300 pesos. Kasama na yun sa, may kasama ding drink yun. So, sulit na. Busog na ako. So, naglalakad na ako papunta sa Hakata Station. 17-minute na walk lang naman at mabilis lang naman to. Fukuoka is often overlooked compared to Japan's bigger destinations. But within just 2 days, the city reveals a unique character. A peaceful parks, vibrant markets, historic shrines, and islands just beyond the skyline. A city where the past quietly coexists with modern life. And sometimes the best way to experience Japan is simply to slow down and explore places like Fukuoka. Nakabalik na tayo dito sa hotel. So, yung last stop natin kanina is yung Nokoshima Island. Yan, na-pronounce ko na siya ng tama. Sorry kanina, medyo nabulol pa ako. So, ayun, may kikwento ulit ako. So, dun sa ferry kasi, may dalawang areas kung saan ka pwedeng maupo. So, meron sa loob na puro mga chairs. Yung typical na ferry chairs, yung by row. Tapos meron din sa labas para makita mo yung view. So since nauna akong pumasok, doon ako sa labas para makita ko yung view. So may tumabi sa aking dalawang family, isang mommy saka dalawang anak. So yung anak niya lalaki at babae. So Japanese sila. Tapos pagdating doon, nangungulit yung batang babae. Sabi niya, gutom daw siya. So tabetay, sabi niya. So, ibig sabihin ng tabetay is, I want to eat. Tapos, narinig ko. So, ginawa ko, ilabas ko yung gummy bears dun sa bag ko. So, by the way, palagi ako may baon na gummy bears pag nagta-travel ako para kahit paano pag magutom ako, meron akong kakainin. Tapos, tinitignan ng bata. Sabi ng bata, tinuro niya, kore, oishi. Sabi niya. So, ibig sabihin nun, this is delicious, parang ganun. So, nag-share ako. So, shinare ko dun sa bata. So, sabi ko, dozo, sabi ko. So, kuha ka, parang ganun. Tapos, yung mami nahiya siya sa akin. Kasi, ewan ko, siguro typical na Japanese is mahiyain siguro talaga. So, shinare ko. Sabi ko sa kanya, daijoubu desu. It's okay, sabi ko. So, shinare ko sa dalawang anak niya. Hanggang nagkikwentuhan kami. Actually, isa sa ginagawa ko pag pupunta kasi ng Japan is pinapractice ko kasi yung Nihongo ko. So, medyo nakakapagsalita naman tayo ng konti. Ayun, yun lang. Medyo hindi pa ganun kadiretso pero naintindihan naman nila. So, yun. So, ko nang inabutan ng gummy bears yung dalawang bata hanggang sila na yung kumain. So, ako naman, I don't mind kasi i-share ko naman talaga yung pagkain ko. Tapos, nung dumating na kami dun sa daungan o yung parking space ng ferry, inabutan ako ng mami ng pagkain. So, pakita ko sa inyo ng pagkain na to. So, ito. Tapos sabi ko, sabi ko. So, no, sabi ko. Kasi nahiya din ako. Kasi ayokong pabayaran yung binigay niya. So, pinagpipilitan niya na nasa yun na. Tapos, hanggang kinuha ko na lang din kasi nahiya na rin naman ako. So, sabi ko, arigato gozaimasu. So, thank you, sabi ko. Tapos, ayun. Ewan ko, for today, marami ako encounter sa mga bata. At yung sa isang station kanina, Tenjin Station, yung airport line nila, orange line nila. May isa ding mommy doon na nasa harap ko. May bata ulit siyang kasama. Tapos, nagtanong lang ako sa kanila. So, sabi ko, parang, is this train going to Minohama Station? Sabi ko, pero trinay ko siya sabihin in Japanese. Tapos, hi, sabi niya. Tapos, nataon, magkatabi pa kami dun sa upuan. Tapos, yung katabi ko actually yung anak niya na batang lalaki. Tapos, sabi ko dun sa bata, nag-initiate ulit ako ng conversation. Sabi ko, kawaii, sabi ko. So, meaning cute. Tapos, nag-thank you yung bata. Tapos, tinanong ko dun sa mami,
ego wo hanashimasu ka? So ibig sabihin yun, parang nakakapagsalita ka ba ng English? Sabi ko. Tapos sabi niya, hi, hanashimasu. Sabi niya, so nakakapagsalita daw siya. So, ayun, medyo may konting conversation ulit kami. Ayun, natutuwa ako kasi parang yung isang goal ko dito sa Japan na makipag-encounter sa mga Japanese, nangyayari, napapractice. Sabi pa nga nung mami dun sa train station kanina, uy, ang galing mo mag-Japanese. Sabi ko, hindi, nag-aaral pa lang ako. Parang sabi ko, mada des, sabi ko. So, ibig sabihin nun, hindi, in the process pa lang ako, ganun. So, nakakatuwa lang kasi God is making a way para kahit papano mabigyan ako ng chance para ma-practice ko rin yung Nihongo ko. So yun, sa mga nanonood dyan, hindi ako perfect So, sa mga nanonood dyan na marunong mag-Nihongo at fluent mag-Nihongo, hindi ako magaling mag-Nihongo, to be honest. So, nagpa-practice lang ako, paunti-unti. Kasi, in a year kasi, twice or thrice ako nagja-Japan para mahasa yung Japanese. Pananalita ako ng Japanese. So, ayun, wala lang. Ang dami lang blessings ni Lord for today. Ang daming challenges, ang dami ding blessings. Pero mas tumatak sa akin yung mga kids na ang cute. Ang cute nila. Tapos, tinatry din nilang makipag-usap. Although yung mga bata ditong mga batang Japanese, hindi pa sila marunong mag-English. Pati yung nanay na nasa ferry kanina, hindi siya masyadong marunong mag-English. So, nung ina-explain ko sa kanya, so parang tinanong niya sa akin, kung taga dito ako, sabi ko, hindi. Sabi ko, sabi niya, akala ko taga rito ka kasi marunong ko magsalita ng Nihongo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, nag-aaral lang ako. Tapos, tinanong niya kung, shigoto wa. Sabi niya, ano daw work ko? Sabi niya. So, sabi ko sa kanya, watashi mo, shigoto wo, kodomo des. Sabi ko, so, parang sinasabi ko doon, nagtatrabaho ko with the kids. So, I work with the kids. So, ang hirap explain sa kanya kung ano yung trabaho ko. Ayun, so, basta nakakatuwa lang to din. Napakadaming scenarios na nangyari para magawa ko yung isang goal ko dito, makashare ako ng blessing sa iba, at the same time makapagpasaya ng mga ibang tao. So, yun lang. Thank you lang for this chance, Lord.